sa taunang kompetisyon ng debate sa universidad sa United Kingdom sa ilalim ng liwanag ng spotlight nakatayo sa entablado ang kinatawan ng kabataan mula sa 10 bansa. Nang pagkakataon na nitala isang dalagang Pilipino na magsalita, biglang sumabat ang lalaking kalahok na Briton mula sa kabilang panig, may malamig at bastos na tono. Isang taong galing sa bansang magulo lang sa sarili nilang politika at korupsyon, magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Ayusin niyo muna ang sarili niyong bakuran. Kaagad umalingaongaw ang mahihinang tawanan sa buong silid. May mga nagbubulungan. Ang ilan ay nakatingin kay Tala, naghihintay na siya'y sumagot. Nahihintay na magalis siya hanggang sa mawalan ang kontrol, pero hindi niya ginawa iyon. Nanahimik si Tala ang 2 o 3 segundo, kalmado ang kanyang mata. Bumalik siya sa mesa, kinuha ang isang panulat, yumuko at nagsulat ng isang pangungusap sa isang puting papel. Isang pangungusap lang, walang dagdag na paliwanag, walang galit na pakikipagtalo. Pagkatapos magsulat, inangat niya ang kanyang mukha at itinaas ang papel sa ere. Ang lalaking kalahok na kanina'y mayabang pa ay napatingin sa papel. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon, bahagyang nanginginig ang kanyang madaliri. Wala pang 30 segundo, tinanggal niya ang kanyang mikropono at tahimik na bumaba ang entablado. Panandaliang tumahimik ang buong bulwagan at pagkatapos ay umugong ang malakas na palakpakan. Ano nga ba ang nakasulat sa papel na iyon? Bago pa man ang pandaigdigang kompetisyon ang debate, alam na ni Tala na hindi siya madaling tatanggapin. Kinanap ang kompetisyon sa United Kingdom sa isang bulwagan ang isang lumang kolehiyo. Sa mga pader na bato ay nakasapit ang sagisak nga mga universidad mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala ang watawat na pamilyar sa kanya. Sa kanyang aplikasyon, isinulat niya ang Pilipinas, ngunit pagdating niya sa lugar, ang nakalimbag sa kanyang name tag ay ang salitang tourist destination. Lumapit siya sa registration desk para itama ito. Ngumiti lang ang staff at sinabing, ganito na po ang nakalagay sa sistema, hindi ko na mababago. Hindi na siya umimik. Pinaliktad niya ang kanyang name tag at isinabit ito sa loop ng kanyang kwelyo. Tanging ang kanyang pangalan sa Filipino ang nakikita. Matagal na siyang sanay sa ganitong tahimik na pagbabaliwala. Sa ibang bansa, sa akademya man o sa pampublikong lugar, kailangan niya munang sagutin ang tanong na pinakaayaw niyang sagutin. Taga saan ka? Sa bawat pagkakataon, gusto niyang isagot na Pilipinas. Ngunit madalas ay may kasunod na tanong. Doon sa magulo ang politika. Hindi ba? Natuto siyang ngumiti, natutong manahimik. Minsan, gusto niyang itanong pabalik, alam mo ba ang pagkakaiba ng Scotland at England? Ngunit kadalasan, itinatago na lang niya ang argumentong ito sa kanyang gawa, sa kanyang talumpati at sa kanyang kilos. Hindi siya naparito para makipag-away, naparito siya para manalo. Ito ay isang mataas na antas na pandaigdigang debate para sa mga kabataan. Lahat nga kalahok ay kailangang magsalita sa kanilang sariling wika at may kakayahang maunawaan ang wika ng iba. Siya lang ang tanging kalahok sa kompetisyong ito na gumagamit ng Filipino sa debat at isa sa iilan na nagmula sa isang bansang madalas na binabaliwala sa pandaigdigang entablado. Sa unang araw ng kompetisyon, ang kanyang kalaban ay isang lalaking mag-aaral ang batas mula sa Pransya. Ang kabilang panig ay magalang at mahinahon. Nagdebate sila sa paksang dapat bang magkaroon ang limitasyon ang social media sa pampublikong pagpapahayag ng opinyon. Gumamit siya ang ebidensya at case study mula sa Timog Silangang Asya.
pinuri siyang kanyang katunggali, ang iyong pananaw at nga punto ay lubos na naiba sa aming nga Europeo, ngunit dahil dito, ito ay may malaking bigat. Nanalo siya at umabante sa gitna ng malakas na palakpakan. Sa ikalawang round, nakaharap niya ang isang babaeng doktorandong mag-aral ng sosyolohiya mula sa India. Ang paksa, sinisira ba ang globalisasyong kultural ang nga lokal na tradisyon? Walang tigil sa pagsasalita ang kalaban sa entablado habang siya ay gumamit ang simpleng estilo, dahan-dahang ipinapakita ang nga buta sa lohika nito isa-isa. Sa huli, tinapos niya ito ang isang maikling pangungusap sa isang lokal na dialekto na umani ang labis na pahanga mula sa mahurado. Nang araw na iyon, isang Briton na coach ang lumapit sa kanya. Ngumiti at nagbabala, ang susunod mong kalaban ay hindi na magiging kasinggalang nito. Natigilan siya sandali, tinapik ng lalaki ang kanyang balikat at umalis. Ang kanyang kalaban sa ikatlong round ay si Simon, isang lokal na makaaral na Briton, presiden ng Debat Club ng isang kilalang universidad at isang bituin na binabantayan ng media. Nang makita siya nitala sa likod ng entablado, nakikipagbiruan ito sa isang voluntaryo, mabilis magsalita at may pahiwatig sa kanyang nga salita. Ang susunod na babae, narinig ko galing sa isang third world country, pero gusto nilang ituring natin siya bilang kinatawan ang isang bansa. Napakataas naman ang imahinasyon. Hindi siya umimik, bakus ay mahinahong isinulat ang nga mahahalagang punto ng paksa sa kanyang kuwaderno. Sinulyapan siya nga kalaban at sinabi na may mapanuyang ngiti, huwag kang mag-alala, hindi kita aapihin. Nakikipagdebete lang ako sa mga kalaban mula sa nga maunlad na bansa. Pagdating ang oras sa entablado, ang paksa ay, sa panahon ng globalisasyon, dapat papangturuan ang nga kabataan ng pambansang kamalayan, tensyonado ang kapaligiran. Ang magahurado ay nakaupong tahimik at seryoso. Sa ibaba, may mga taga-masid mula sa iba't ibang bansa mga profesor, estudyante at dosa-dosa ng mamamahayag. Handang-handa siya, malinaw ang kanyang lohika. Sa unang 5 minuto, matatak niyang ipinaliwanag na ang pambansang pagkakakilanlan ay hindi paghihiwalay, kundi isang patunay ng kumpiyansa sa kultura. Binanggit niya kung paano mapapanatili maliliit na bansa ang kanilang sariling pagkakakilanlan sa gitna ng pandaigdigang kultura. Binanggit niya ang wika, alaala, lupa at nga halaga. Hindi kakaunti ang pumalakpak. Oras na ni Simon na magsalita. Sa simula, tinugunan lamang niya ng may pangungutya ang nga case study tungkol sa maliliit na bansa na kanyang binanggit, gamit ang nga kwento nga tribo sa panahon ng kolonyalismo sa Afrika upang ipahiwatig ang estado ng Pilipinas sa mata ng kanluran. Pagkatapos, pinitiwan niya ang pangungusap na iyon, isang taong galing sa bansang magulo lang sa sarili nilang politika at korupsyon, magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Ayusin niyo muna ang sarili niyong bakuran. Tumahimik ang buong bulwagan, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pagiging pamilyar sa kaya banggang nagmumula sa western-centric na pag-isip, pamilyar sa nakatagong putlaban sa maasyano, pamilyar sa paggamit ngam nga panuntunan at kahulugan upang lihim na maglagay ngam nga hangganan, ilang nga internasyonal na estudyante ang tumawa. Ito ay isang reaksyon na pinahalong pakiramdam ang pagiging superior at paghamak. Yumuko si Tala, binaliktad ang isang pahina ng papel at nanahimik sandali. Hindi siya nagmadaling sumagot. Alam niyang ang pagiging padalos-dalos ang pinakamalalang
pagkakamali sa debate at ang ganitong pang-insulto ay lalo lamang nagpapakita na minamaliit siya ang kalaban. Ipinagpatuloy niya ang paglalahat ng kanyang paninindigan ng walang emosyon, ngunit mas binigyan niya ang diin ang kanyang tono. Ginamit niya ang nga protesta na naganap sa maraming bansa sa mga nakaraang taon na nag-ugat sa pagtanggi sa kultura upang patunayan na ang pakiramdam ang tinanggihang pagkakakilanlan ay lumilikha ang sugat sa susunod na henerasyon. Sinipin niya ang sinabi ng kanyang ina, ang pangalan ay hindi para patunayan ang pag-iral, kundi ang pangalan ay ang pag-iral mismo. Hindi na niya binanggit pa ang Pilipinas, ngunit gumamit siya ang maraming salita na umiwas kunit paulit-ulit na nagpapahiwatig nito. Pumasok ang kompetisyon sa mainit na bahagi. Si Simon ay naging agresibo. Inaatake siya ang nga salitang hindi matatak na demokrasya, bansang puno ang kudeta, nakakulong sa middle income trap. Ilang beses siyang pinagsabihan nga hurado na kontrolin ang kanyang nga salita, ngunit habang tumatagal ay lalo siyang lumalakas na para bang nakikita na niya ang tagumpay. Sa huling 3 minuto, hindi na siya nakipagtalo pa. Ibinaba niya ang mikropono, kinuha ang blankong papel sa likod ng kanyang nemtek, at dahan-dahang isinulat ang isang pangungusap. Nagsulat siya ng mabagal ngunit matatak. Pagkatapos magsulat, tumayo siya at itinaas ang papel. Nakita ito ni Simon at agad na nanigas ang kanyang ngiti. Hindi makita ang nga manunod sa ibaba ang nga letra sa papel, ngunit nakita nila ang kanyang reaksyon. Nanahimik siya, namutla ang mukha, at nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono. 5 segundo pagkatapos, lumingon siya sa host at sinabing, umaatras na ako. Hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag, tumalikod at bumaba ang entablado. Ilang hurado ang napanganga ngunit hindi makapagsalita. Si Talaay nanatiling nakatayo, hawak sa kanang kamay ang papel. 10 segundo pagkatapos, umugong ang palakpakan sa buong bulwagan, ang pinakamalakas na palakpakan sa buong kompetisyon. Dahan-dahan siyang bumaba nga entablado, iniabot ang papel sa mga hurado at bumalik sa kanyang upuan, walang imik. Sa papel na iyon ay nakasulat, ang walang kinatatayuan ay hindi nangangahulugang walang paninindigan. Hindi mo makita dahil pinipili mong ipikit ang iyong nga mata. Hindi niya binanggit ang bansa. Hindi naglagay ang anumang label, ngunit ang pangungusap na iyon ay kasing talim ang isang punyal. Binuksan ang tabing ng huwat na kapayapaan at ginawa nitong imposible para sa lahat na makunwaring hindi nakikita. Sa likod ng entablado, isang staff ang mahinang nagsabi, ito ang tinatawag na tunay na debat. Pagkababa niya ang entablado, hindi na lumingon si Tala sa upuan ng mga manunot, hindi pinansin ang mapupuring tingin ng mga hurado. Pumasok siya sa likod ng entablado, tiniklop ang papel at inilagay sa kanyang bag, tulad ng pagtatago ng isang pasaporte na madalas na binabalewala ang kahalagahan. Patuloy pa rin ang palakpakan sa labas. Sa screen sa likod ng entablado, paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena kanina ang larawan niya habang itinataas ang papel. Nakukumpulan ang nga staff, tinitingnan ang nga nagre-refresh na datos sa social media. Bumuhos ang nga post at komento na parang agos ng tubig, ngunit hindi niya ito tiningnan. Nakaupo siya sa isang silya, umiinom ng tubig at nakayukong tulala. 10 minuto matapos ang kompetisyon, may nag-upload ang video clip niya na itinataas ang papel na may caption. Kinatawan ang Pilipinas, hindi sinagot ang pang-insulto, nagsulat lang isang pangungusap, kalaban umatras agad.
Sa loob lang 2 oras, umabot sa 1,000,000 ang views ing video. Ang hashtag na pinipili mong ipikit ay mabilis na naging trending sa maraming platform. May nag-screenshot ng papel na may mensaheng, "Hindi kailangan ng Pilipinas ang pakilala mo para umiral." May nag-edit ang tuno ang pang-insulto ang kalaban at itinabi ito sa larawan niya na tahimik na nakatayo hawak ang papel. May ilan ding nahanap ang lumang larawan niya sa iba't ibang kompetisyon na may caption. Nagmula siya sa lugar na binabalewala ngunit nakatayo sa pinakamatulis na entablado sa mundo. Nagsimula na ang bagyo. Kinabukasan ang umaga, espesyal na tinalakay ang BBC Morning News ang debate. Isang dalagang Pilipino kinuwestiyon ang katatagan ang politika ang kanyang bansa. Sinagot niya ito ngay isang pangungusap at pinasuko ang kalaban sa entablado. Hindi niya binanggit ang bansa, ngunit ipinakita niya ang pakukunwari ng pananaw ang superpower. Pagkatapos, ang The Guardian at The New York Times ay naglabas nga review na may iisang tono. Kapag ang imaheng nilikha ay hindi na kayang tukuyin ang pag-iral, ang bagong henerasyon ay gumagamit ng ibang paraan upang iukit ang kanilang pangalan sa mapa ng mundo. Hindi ito isang regional na issue, kundi isang katotohanan kung paano haharapin ng mundo ang nga hindi tinatanggap. Kabaliktaran ang katahimikan ni Simon, isinara niya ang kanyang social media accounts at nawala ang 2 buong araw. Ang press conference na inihanda para sa kanya ay kinansela. Pumila ang media para interviewin si Tala, ngunit tinanggihan niya lahat. Hindi siya nakpaliwanag, hindi naglabas ang anumang pahayag. Nakita siya ang kanyang tagapayo na nagbabasa ang libro sa library pahina sa pahina, kaya hindi nito naiwasang magtanong, "Hindi mo ba balak magpaliwanag?" Ngumiti lang si Tala at sumagot, "Hindi po ako nagpapaliwanag, nagpapatuloy lang po ako." Naghanda siya para sa final round. Samantala, ang pangungusap sa papel ay nagsimulang sipiin sa iba't ibang larangan. Isang foreign correspondent ang nagsulat sa kanyang review, "Hindi mo makita dahil pinipili mong ipikit ang iyong nga mata." Hindi lang ito sitwasyon ing Pilipinas, kundi isang tanong sa buong internasyonal na sistema. Isang intern sa Human Rights Organization ang nagpost ng personal na mensahe, "Hindi pa ako nakakita ng ganito kalamig ngunit matalas na ganti." Gumamit siyang wika, pero parang gumamit siyang kutsilyo. Isang estudyante mula sa Ehipto ang nakomento, "Galing ako sa slums, tinatawag na stateless. Inisip ko dati na kung wala akong panggalan, wala rin akong buses." Ipinakita niya sa akin na ang panggalan ay hindi nakmumula sa pagbibigay ng iba. Nanatiling tahimik si Tala hanggang sa 3 araw, lumitaw si Simon sa isang palabas. Diretsong tinanong ang host, "Bakit ka umatras sa kompetisyon?" Sumagot si Simon na may blankong ekspresyon, "Dahil sinabi ko ang isang bagay na hindi ko dapat sinabi sa entablado." Nagtanong pa ang host, "Anong pangungusap?" Nanahimik siya ng ilang segundo at nagsabi, "Inakala ko na ang isang internasyonal na kompetisyon ay binuo sa mga panuntunan, ngunit ipinaunawa niya sa akin na may mataong hindi nabubuhay sa pamamagitan ng nga panuntunan." Sabi ang host, "Hindi ka naman niya sinagot, nagsulat lang siyang isang pangungusap." Yumuko si Simon, "Ang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sagot." Mahinang sinabing host, "Ang walang kinatatayuan ay hindi nanganghulugang walang paninindigan. Hindi mo makita dahil pinipili mong ipikit ang iyong nga mata." Ipinikit ni Simon ang kanyang nga mata. Nanalo siya, hindi lang sa debate. Nang gabing iyon,
Naging viral muli ang panayam na ito, ngunit si Tala ay abala sa pagsusulat ng liham para sa kanyang paaralan sa kanyang bayan. Sa kanyang mesa sa dormitoryo, inihahanda niya ang isang ulat tungkol sa kanyang karanasan sa kompetisyon na ipapadala sa isang high school sa Pilipinas kung saan dati siyang isang estudyante na binawasan ang puntos sa isang talumpati dahil sa sobrang kapal ang kanyang puntong probinsyano. Sa liham, isinulat niya, "Hindi po ako nanalo sa debate para sa Pilipinas. Pinatunayan ko lang ang isang bagay. Umiiral tayo, hindi dahil kinikilala tayo, kundi dahil hindi tayo kailanman nawala. Kaya lalo tayong dapat makita." Gabi bago ang finals, isang babaeng kalahok mula sa Netherlands ang lumapit sa kanya at maingat na nagtanong, "Magsusulat ka ba ulit sa papel? Kung ako ang inatake, baka nawalan na ako ang kontrol." Ngumiti si Tala at sumagot, "Hindi po ako marunong makipagaway pero mag-iwan po ako ng isang bagay." Sabi ang babae, "Noong nakatayo ako sa tabi mo, pakiramdam ko isa kang bansa." Hindi siya sumagot, tumango lang ng bahagya. Huling araw in competition. Kulay abo ang langit, ambon sa London. Nakatayo si Tala sa harap ing dormitoryo, may hawak na payong sa isang kamay at bag sa kabila. Hinabol siya ing kanyang tagapayo at inabutan ing isang nakaprint na papel. Kalalabas lang ang anunsyo, sabi ng profesor na may komplikadong ekspresyon. Tingnan mo, kinuha niya ang papel, pumatak ang isang butil ng ulansam nga letra, nakpalabo sa tinta. Mabilis niyang binasa ito, hindi nagbago ang kanyang nga mata ngunit bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang nga daliri, nag-iwan ang lukot sa papel. Sa final round, hindi pinahintulutan ang paglalahat eng nga isyu tungkol sa mga alitang pampolitika, nasyonalidad at nga pambansang simbolo. Naintindihan niya ang kahulugan ang pangungusap na ito at naintindihan niyang hindi ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Pumasok siya sa venue ang kompetisyon. Puno nga tao ang bulwagan. Handa ang nga live broadcast team. Nakatutok ang nga ilaw sa gitna ng entablado. Ang paksa para sa final round ay nakasulat sa pisara. Dapat pa bang ipaglaban ang nga kabataan ang kanilang bansa? Napaka-ironik. Inanunsyo ang host ang pagkakasunod-sunod ang mag-aaral. Nagsimula sa isang Amerikanong kalahok. Mahusay siyang nagsalita mula sa responsibilidad at katapatan hanggang sa kung paano ibinibigay ng bansa ang lahat sa iyo. Puno ng matinding pagkamakabayan at kanluraning kumpiyansa ang kanyang nga salita. Oras na ni Tala. Tumayo siya at lumakat patungo sa podium. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong bulwagan. Tumingin siya sa mga manunod sa ibaba, sa mga diplomatikong tagamasit na nakaupo sa likurang hanay. Ang lalaking iyon ay nakakunot ang seryoso ang mukha. Bahagya siyang umubo at nagsimulang magsalita. Hindi niya binanggit ang salitang Pilipinas. Hindi siya nagtaas ng watawat, hindi sumigaw. Nagkwento lang siya. Lumaki ako sa isang lugar. Isang lugar na maaring narinig niyo na, pero sa balita lang, dahil madalas itong nababanggit sa negatibong paraan. Natuto ako ang dalawang wika mula pagkabata. Sa paaralan, kapag nagbabasa kami ng nga aralin, kailangan naming basahin ito sa standard na aksen. Kung hindi, babawasan kami ng mga puntos. Pero ang lola ko, ang kaya niya lang salitain ay ang hindi standard na wikang iyon. Sa tuwing ginagaya ko siya, itinatama ako nga aking guro. 7 taong gulang ako nun. Nagsimula akong isipin na ang wikang sinasalita niya ay mali, isang bagay na dapat itama. Huminto siya sandali,
iginala ang tingin sa buong silid. Nang lumaki ako, doon ko nalaman na sa katunayan, nagsasalita lang siya sa paraan na nakpanatili sa kanyang buhay. At ang itinuro sa akin ay isang teknik lamang para burahin ang mga boses. Hindi tumawa ang nga manonot, hindi gumalaw. Nagpatuloy siya, pumunta ako rito para sa isang kompetisyon. May nagsabi sa akin na ang lugar na pinanggalingan ko ay puno nga panloob na problema, kaya hindi ako dapat magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Hindi ko siya sinagot, pero gusto kong sabihin sa kanya ang isang bagay. Huminto siya, tumingin sa kinatawan na nakaupo sa huling hanay. Ang tunay na bagay na karapat dapat ipaglaban sa mundong ito ay hindi ang bansa, kundi ang kapag sinabi mong, taga rito ako sa anumang lugar, walang sinuman ang puputol sa iyo, tatanggi sa iyo, o pipilitin kang burahin ito. Ilang hurado ang nagsimulang magsulat, ang ilan ay tumingin sa kanya ng may mas seryosong tingin. Kahit ang diplomatikong tagamasid na noong una ay may malamig na ekspresyon ay bahagyang tumango. Hindi siya gumamit ng kahit isang salitang pangdebate, hindi gumamit ng mga terminong pampolitika. Sa huling 30 segundo, huminga siya ng malalim at dahan-dahang kinuha ang lukot-lukot na papel mula sa loop ng kanyang damit. Ito ang parehong papel na sinulatan niya nung araw na umatras si Simon. Ibinuka niya ito itinaas at inilagay ng matatak sa gitna ang podium. Ito ay isang blankong scorecard. Nung unang araw ang kompetisyon, nagsulat ako rito ang isang pangungusap. Huminto siya sandali. Pero ngayon, gusto kong hindi na ito para sa iisang tao lamang. Kumuha siya ang isa pang papel mula sa kanyang bulsa at nagsulat ang isang pangungusap. Itinaas niya ito. Tahimik ang buong bulwagan. Maaring patahimikin ang isang pangalan, ngunit hinding-hindi ito malilimutan. Walang watawat, walang sigaw ing slogan, walang simbolo. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ing lahat kung saan siya nanggaling at naintindihan kung ano ang kanyang kinakatawan. Namula ang gamatang iyang hurado. Ang ilan ay yumuko at nag-isip. Nagsimulang umugong ang palakpakan mula sa pinakamalayong sulok, at unti-unting kumalat hanggang sasakupin ang buong bulwagan. Natapos ang kompetisyon. Hindi nanatili si Tala para sa nga panayam at hindi lumitaw sa seremonya ng pagawat ng parangal. Tumaan siya sa likod ng entablado, sa gitna ng tao, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng venue. Paglabas niya, isang lokal na estudyanteng Briton ang tumakbo palapit sa kanya, inabot ang isang kuwaderno. Maari mo bang sulatan ito? Kinuha niya ang panulat at isinulat sa unang pahina. Hindi ko kailangan ang sinumang kumatawan sa akin at hindi ko kailangan ang iyong pahintulot para umiral. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan at isinauli ang kuwaderno bago naglakad papalayo sa ulan. 3 araw pagkatapos, ang video ng debate ay muling ipinalabas sa iba't ibang media sa ibang bansa. Hindi binanggit sa mga headline ang Pilipinas, hindi isinulat ang tungkol sa kanyang bansa. Ngunit sa mga comment section, puno ito ang isang pangungusap. Hindi niya binanggit ang kanyang bansa, ngunit ipinaalala niya sa amin ang kanyang pangalan. Ang dalawang pangungusap sa dalawang papel ay isinalin sa higit sa 10 wika, inilimbag sa mga poster ang kampanya mga kabataan, mga materyales sa pagtuturo, at sa pabalat ing ma-anunsyo para sa mga forum ing kabataan ing United Nations. Ang kanyang talumpatin noong araw na iyon ay kalaunan ay isinama sa isang aklat aralin sa pragmatics ing isang internasyonal na universidad sa ilalim ng paksang ang pumipiling pumikit. Sa huli, nang makawi siya sa Pilipinas, madaling araw sa airport,
Walang salubong na seremonya. Tanging ang kanyang ina ang nahihintay sa labasan. Ngumiti ang ina at nagtanong, "Nakapagsalita ka ba sa pagkakataong ito, anak?" Mahina siyang tumanggo. Nagtanong muli ang ina at naintindihan ba nila? Yumuko siya at ngumiti. Nakita na po nila. Hindi siya sumigaw, hindi nagpaliwanag, at hindi sinubukang patunayan kung sino ang tama o mali. Tumayo lang siya sa entablado, gumamit ng dalawang papel, dalawang pangungusap, upang ipakita sa buong mundo ang isang pangalan na matagal nang natatakpan. Nanggaling siya sa isang bansang tinitingnan na puno mga panlup na problema, ngunit pinatahimik niya ang isang matatak na superpower. Walang watawat na iwinagayway sa kaganapan, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kilos para sabihin sa lahat, hindi lahat ang pag-iral ay kailangang maghintay sa iyong pakilala bago mangyari. Ang pagpili mong pumikit ay hindi nangangahulugang nawala kami. Ang paghamak mo sa aming makaproblema ay hindi makakapigil sa aming pag-akyat sa pandaigdigang entablado. Nanalo siya, hindi lang sa isang kompetisyon, kundi sa dignidad ang libu-libong taong tinanggihan. Kung ikaw man ay minsang inapi, binura o tinanggihan, sana ay sabihin mo sa kanila, narito pa rin kami, mayroon kaming panggalan. Hindi namin kailangang mahintay sa sinuman para bigyan kami ng kahulugan.